Magandang umaga sa inyo mga kalitar. Kamusta kayo mga kalitar? So ngayon mga kalitar, meron kaming binubuo kasi na Vietnam kite. At DIY lang mga kalitar, DIY lang namin ni Leo. Si Leo wala pa mga kalitar, kaya ako muna yung magtutuloy. So meron tayo dito mga kalitar, ito yung mga kawayan. At di ba class mga kalitar na Vietnam kite. Ayan. So ito mga kalitar ay puno yung kawayan niya na siyang kinais para maging pakpak mga kalitar. Tapos ang pinakapabalat nito mga kalitar ay tela. Tela din mga kalitar. Kaso hindi siya yung tela mga kalitar na nakikita nyo na yung kagaya nung pinapalipad natin nung nakaraan na sadyang yari sa Vietnam. Ito mga kalitar, assemble lang din namin, DIY lang namin mga kalitar. Ito mga kalitar yung tela. Ito yung pakpak mga kalitar, tabaak na pakpak. So, ayusin natin mga kalitar. Bali, gugupitin ko lang mga kalitar to, mga labis na pabalat. So marami pa kasing labis na pabalat mga kalitar o lagpas. Linisin natin mga kalitar yung mga pabalat. Kaya ito mga kalitar, tatatahilang nung gitna. Kasi ang tali ng Vietnam kahit ang hagting ay nakatago sa loob mga kalitar. Okay. Ayan mga kalitar. So yung mga labis mga kalitar. Ayan. So yung mga labis nito mga kalitar, aalisin natin to. Gupitin natin. Tapos mamaya buuin natin yung pakpak. Tingnan natin kung ano magiging itsura o kalalabasan mga kalitar. So ngayon, gupitin lang natin. Ayan mga kalitar. So ang next natin mga kalitar yung naging tahi niya mga kalitar natatastas kasi. Hindi kasi natupian yung pinakagilid. Kaya nalagyan na lang natin siya ng rugby para hindi siya tuluyang matastas at tumibay mga kalitar. Mga kalitar, kita nyo ba yan mga kalitar? So ito, didikit natin sa pinaka dito mga kalitar. Ito, lalagyan natin siya ng rugby tapos kakapit natin para hindi siya matastas. Tapos maya bubuuin natin, try natin buuin to. Tignan natin yung magiging itsura ng pakpak. Okay, ito mga kalitar. So nakaisa na tayo mga kalitar na pakpak. Ito na yung isa natin. Ikapit na natin. At may isa pa mga kalitar. So sobrang liwag mga kalitar magawa ng ganitong Vietnam kite, lalo pag
gagamitin mo talaga ay tela, hindi gaya siya ng plastic. Na kapag plastic kasi mga kalitar, basta mo lang ikakatol tapos kakat mo yung gilid at hindi siya matatastas. Ito kasi yung tela natatastas mga kalitar. Kaya kailangan talaga gamitan mga kalitar ng mga pandikit. Kaya lang rugby mga kalitar. So tapusin ko yung isa mga kalitar. May isa pa kasi. Ito mga kalitar, kakapitan ko lang din. At ayan, may bubuin natin mga kalitar. Kung magiging Vietnam kahit ba yung itsura nga talaga ng kanyang hubog o baskagan. Ito mga kalitar yung kanyang mga baskagan. Gagawin natin mga kalitar, lalagyan natin siya ng lock sa gitna dito, yung pagtatalian mga kalitar ng hagting. Hindi rin namin basta na ni Mandia. Hindi. Araw-araw rin araw. Pag ako kano, babuyaw na. Kaya gatuwa rin buhay namin. Vietnam. Ito nga, kasi... Wala! Sabi na yung mga Taiwan. Wala namin kinuha.
So ayan mga kalitar yung ginagawa namin nila yung Vietnam kite. Nila yung mga kalitar yung kumayas niyan. Tinulungan ko lang siya mga kalitar sa mga pagsusuklot kasi hindi siya bihasa sa mga sukulutan. Tapos yung pabalat, ako na yung nag-cut mga kalitar kasi hindi pa rin siya masyadong ayan. Hindi siya masyadong bihasa mga kalitar sa mga ganong pagka-cut. Kailangan din kasi ng pattern. So ginamitan din namin ng pattern mga kalitar pero hindi pa rin gano'ng kapulido mga kalitar kasi unang gawa pa lang namin at napalaki agad yung gawa nila yung mga kalitar. Sila yung nagdesisyon kung gaano kalaki. Ako lang yung nag-guide mga kalitar sa pagbuo. Tinutulungan ko lang siya. Tapos habang wala siya ngayon, mga kalitar ako na yung gumagawa. Para pagdating niya mamaya, puwet na lang mga kalitar yung gagawin niya. So, hindi rin ito matatapos ngayon mga kalitar kasi nga wala pa rin siyang tela pang lagay sa puwet. Yung puwet nito mga kalitar, ito yung pinakapitan. So, malaki rin yung puwet nito mga kalitar. Halos na mga kalitar. Oh. Disuklot din yan mga kalitar. Lahat yan disuklot. Kaya, ayun. Hindi ko matapos agad mga kalitar kasi walang tela. Papatahi pa rin kasi ito mga kalitar. Pinatahi ko lang sa aking pinsan. May magtatahi. Medyo kulubot mga kalitar kasi pinaglagyan pa ng ano yun, rugby. Nilagyan ko ng rugby kasi nga yung tela natatastas. Kaya, ayun mga kalitar. So, medyo malaki talaga mga kalitar. Dalawang dipa pala to mga kalitar. Ayan mga kalitar yung Vietnam kite na dibuo natin. So pinakita ko dito, pumunta kami dito sa palayan para makita nyo kung gaano kalaki. Puwet na lang mga kalitar talaga yung kulang. Dalawang dipa mga kalitar yan na B-kite. Puwet na lang mga kalitar ang kulang. So baka mamayang gabi mga kalitar namin magawa kasi sila yung hapon para darating. Yung telang inaantay ko nasa kanya mga kalitar. Ayan mga kalitar, ganyang kalaki yung ating Vietnam kite. Ayan mga kalitar yung bigay natin, uwi na natin mga kalitar. So i-update ko na lang kayo mga kalitar kapag yung puwet nito gagawin na natin. At pag nagsaktong pag ginawa na natin yung puwet, paliliparin na natin mga kalitar. Ayan o. Grabe mga kalitar, malaki talaga itong bigay na to. Ano na yan mga kalitar, hindi na tinansya nila yung kung anong itsura ng gaano kalaki mabubuo. Basta yun ang kinalabasan mga kalitar, ganyan siya kalaki, dalawang dipa na B-kite na dito, ano yan, ditiklop din mga kalitar, kita nyo naman. At ayun, so abangan nyo na lang mga kalitar yung part 2. Paglipad na yun mga kalitar, hindi na namin, pagkasamahin na namin yung pagbuo namin ng puwet at pagpapalipad mga kalitar. Titesting natin kung ano magiging resulta ng B-kite na to. Subscribe mga kalitar para ma-ano kayo, ma-update kayo. Umuulan na rin mga kalitar, kita nyo mga kalitar yung panahon natin. Pumapatak na yung ambon. Diba? So, subscribe mga kalitar para yan, ma-update kayo sa mga ganitong vlogs na gagawin natin mga kalitar. At bye-bye! Sana nag-enjoy kayo sa mga simpleng ganito mga kalitar kahit pagbuo pa lang kasi umuulan na rin naman. Hindi rin makapagpalipad. Kaya ito, bumuo na lang muna tayo mga kalitar ng isang frame o isang pakpak na pala mga kalitar. At ayan, subscribe!